Emet at sa ating mga minamahal at masugid na mga taga-subaybay ng ating episode. Nais po nating ibahagi ngayon ang isang kasunod ng ating tinatahak na mga usapin na 7 mga kautusang nauukol sa mga hintel. At ang ikalawang ating pag-usapan ngayon ay isa pa ring prohibition o pagbabawal. At ito yung prohibition of blasphemy or cursing the name of God. Ang definition po nito, the definition is that blasphemy is committed when we insult the name of God or God Himself, when we show contempt upon God, or we do not honor, we do not make reverence before God, before Hashem, the creator of heavens and earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. So this second prohibition is about blasphemy. And we learn from the kasal. Ang kasal po, ang ibig sabihin po ay ito yung mga sinaunang tagapagturo ng mga Hudyo na nag-aral at nagturo ng kung paano ang ikabubuti ng mundong ito para sa pagpupuri ng Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa, mga langit at lupa. So once these 7 universal precepts that pertains to the world, dapat ay magkaroon ito ng kapayapaan. Sana mayroong kapayapaan, mayroong tranquility ang buong mundo by doing this. But because we are in a mess, because many war or wage war against God, therefore ito na ang ating nangyari sa atin, daming kaguluhan, daming patayan, ang daming chaos sa buong mundo. So this blasphemy is committed when a person is not aware of the true identity or the uniqueness, the oneness of God. At ito po ay nakukomit ng isang tao ng kanyang paniniwala ay hindi po monotheism, kundi dualism, polytheism, tritheism. Yan po yung mga causes kung papaano nilang napupusong ang Panginoong Hashem. And also, even ang kanyang pananampalataya ay monotheism, but he makes himself, or he is angering God by his doing, ay napupusong din po niya ang Panginoong Hashem, ang creator of heavens and earth. So, one among the many examples of this blasphemy or cursing God is that yung isang tao, one is making himself to be God. Okay? Kiniklaim niya na siya ang Diyos, no? Marami mga ganyang tao na kiniklaim niya na siya ang Diyos. So it is a blasphemy. So it is a blasphemy na sabihin niyo o angkinin niya yung katangian na ang nauukol sa Diyos. Na angkinin niya na siya ang tagapagligtas, siya ang lumalang nitong langit at lupa. Sa kanya ang kamay nakasalalay ang mundong ito. That is a kind of blasphemy, cursing God. Maraming mga tao o nangangaral na ganyan na nagkiklaim ng pag-angkin ng katangian ng Diyos, ng Panginoong Hashem, na siyang lumalang ng mga langit at lupa. So ibig sabihin itong mga nangyayaring ito sa mundong ito, na pag-angkin na ito ay isang uri ng paglaban niya sa Diyos. Mayroon ding mga pag-curse or pag-blaspheme sa Panginoong Hashem sa pamagitan ng kanyang mga ginagawa. Halimbawa, mayroong mga tao na kung kailan pa o kung kailan nag-iinuman, saka nila pinag-uusapan ang patungkol sa Diyos. Sa gitna ng paggawa ng kanilang kasalanan, sa kanila pinag-uusapan ang Panginoong Hashem. No? Instead na magsisi o mag-repent ng kanilang mga ginagawang kasalanan, they are happy to invoke the name of God while doing transgressions.
So this is a kind of blasphemy, a kind of transgression of cursing God, no? Pang-insulto sa Diyos, no? At dito sa Pilipinas, no? Here in the Philippines, mayroong belief, no? There are some who believe that the Philippines was previously named Ophir, no? So ito daw ang biblical Ophir sa panahon ng sinauna. At alam po ba natin na may mga taong ganito sa Pilipinas or na nagsasabi na si Queen of Sheba ay nandito sa Ophir nakatira. He is from Ophir. The Queen of Sheba is from Ophir. But we know na kanilang tinuturo na ang kanilang faith ay dualism, no? They believe that the Savior is Father and the Son. They called it Yahweh and Yahweh. So this is a kind of blasphemy. So kung totoo talaga yung kanilang sinasabi na this is Ophir at si Queen of Sheba ay nandito nakatira sa Ophir, remember that Queen of Sheba during the time of King Solomon visited King Solomon and he was amazed of the wisdom of King Solomon. Yung wisdom ni King Solomon ay nandoon yung wisdom niya, divine wisdom, and he was one among the greatest teachers in the Tanakh na nagturo ng strict monotheism na mayroon lamang iisang Diyos. At si Queen of Sheba, nung bumisita kay Haring Solomon, na-amaze siya of his wisdom. Therefore, if she was amazed of the wisdom of King Solomon by having a monotheistic belief, therefore she must have learned of monotheism. Pero itong mga itinuturo, itong mga nagpapangaral na itong Pilipinas ay dating Ophir, ang turo nila ay dualism, no? Dalawang Diyos, okay? Dalawang tagapagligtas. We have previously discussed doon sa Isaiah chapter 43 verse 11 that there is only one Savior and this Savior ay yun yung tetragrammaton, YHWH. At mayroon ding isa lamang na creator doon sa Isaiah 44 verse 24. But itong mga believers ng Ophir ay bakit ganun sa kanila? May dalawang Savior, no? Ang Savior nila ay yung ama daw at ang anak. Ang ama ay si Yahweh at ang anak ay si Yahweh. So remember also that we are also warned from the Torah that we must not mention or invoke the name of God in vain. Sangayon po din sa Exodus chapter 20 verse 7. So hindi po dapat na mini-mention basta-basta yung sacred name dahil yan po ay napakasagrado. Kung walang katuturan po yung ating mga sinasabi, hindi po basta-basta binabanggit yan. And there was a ruling, a halakha, na it was only mentioned during the time na nandun sila sa templo to bless the people of Israel. At hindi po yan basta-basta. Mantakin po ba natin na sasabihin ng mga tao na sasambitin yung sacred name, no? Without attributing any respect to the Creator. Okay? Ang Diyos po ang ama nating lahat. At kung siya ang ating ama, magbigay po tayo ng pagpitagan sa pagtawag sa Kanya, hindi basta-basta natin tatawagin sa Kanyang pangalan. Halimbawa, ikaw po ay isa kang tatay. May anak ka, sasabihin kaya, halimbawa, ang pangalan mo ay Juan. Ikaw ba ay papayag na tatawagin lang ikaw ng iyong anak na Juan? Hindi ka sasabihin, minamahal kong tatay. So marami pong ganyang uri ngayon na nangangaral na basta-basta lang sinasambit yung sacred name without proper attribution of honor or respect or fear of God. So it's a kind of blasphemy. It's a kind of cursing God by our action. Our action validates this kind of transgression of blasphemy against the Creator. And we are already warned, according to that verse, Exodus chapter 20
30, verse 7. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Okay? Visiting the iniquities of the father upon the children to the third and fourth generation of those who hates me. Okay? So, hindi po yan basta-basta binabanggit. Na may warning na po yan. Okay? Na kung walang pagpitagan, walang attribution of respect, honor, or reverence before the Creator, it should be avoided to avoid the transgression or the sin of blasphemy or cursing God. Sa akala natin, tama na, yun pala, hindi pa. Okay, mayroon pong mayroon pong injunction ang Torah ni Prophet Moshe doon sa Leviticus chapter 24 verse 15 to 16 na even if the Jews or the Gentiles commit blasphemy against the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ay yan po ay ang kaparusahan ay death both to the Jews and to the Gentiles. Pakibasa po ninyo yung penal clause ng Torah diyan sa Leviticus or Vayekra sa Hebrew chapter 24 verse 15 to 16 in Parsha Emor. So mayroon pong mayroon pong kaukulang parusa, and if the court of the Jews is in place, ay marami pong mapaparusahan ng kamatayan because of not attributing reverence or honor before the Creator. At tingnan po natin, itong blasphemy na ito po ay nakukumit lamang po ito upon the true God. Okay? Doon sa totoong Diyos, makukumit po natin itong blasphemy na ito. Okay? Kaya hindi natin pwedeng biruin yan. Okay? Mayroon pong kasabihan sa halakha na yung mga bulaang Diyos, mga hindi totoong Diyos, pwede mo pong insultuhin yan or pwede mong biruin ang naaayon sa kanilang mga hindi tamang ginagawa dahil para sila ay matuto, para sila ay magising sa katotohanan at sila ay magbago ng kanilang landas. Therefore, ito ay isang masaklap na pangyayari. Actually, yung isang example din ng blasphemy ay yung nag-aangkin ang isang tao na siya ay Diyos, no? It is a blasphemy, no? Nabanggit na po natin kanina yon. Ito ay isang malala na uri ng blasphemy. Yan po ay kitang-kita mo na blasphemy na tao siya, nag-aangkin siya na isa siyang mortal, no? Nag-aangkin siya na siya ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Nag-aangkin siya na siya lamang ang tagapagligtas. Nag-aangkin siya na siya ang gumawa nitong lahat ng ito. At yan po ay isang malalang kasalanan. At makikita po natin na mayroon pong mayroon pong kasaysayan na nangyari na yung pinapanginoon ngayon ng mga Kristiyano, no, na nagpanggap siya na siya ang Diyos, no? Kung kaya siya ay hinatulan ng death because he commits the sin of blasphemy by attributing himself to be God, which is who is not, no? So isa pong masaklap na pangyayari, and alam po ba natin na dahil doon sa nangyari ay mas marami pa po ang nagbilib doon sa kamaliang yan hanggang ngayon. Okay? So sana po hindi po natin po ito pinapangaral para tayo ay masaktan po ang mga nakakapakinig sa atin, nakapanood. But we are expressing this truth in order for us to learn and to awaken from this kind of fallacy and falsehood and transgressions. And so this is for the good of all. May Hashem bless us all. Shalom, shalom.